Magandang araw muli mga kapatid. Sa part 7 na po itong ating pagsagot kay Badong. Bakit ko ginaganito itong mga kababayan? Dahil itong si Badong, walang katigil-tigil. At masaya sila sa buhay lang pagsisinungaling paninira sa kapwa, lalo na dito sa loob ng MCGI, dahil sinasamahan siya ng kanilang mga tatay. Sabi ko nga 10 demonyo ang sumanib na rito ng mga espiritu ng demonyo, isa doon tatay nila. Kasama itong si Dahirtrot. Kasi si Dahirtrot nagkakamal ngayon na maraming pilak at ginto. Punong-puno niya yung kanyang supot para kumita ng kumita dahil sa kadaldalan at paninira at kasinungalingan ni Badong. Ginagamit nila lalo na si CJ Perez, si Nikki at itong si Dahirtrot hindi makalabas-labas sa kanyang channel dahil siguro ito'y pangit ang mukha. Siguro ito'y si Ali. Ali kasi ang tawag ni Broccoli. Ali was. Especially sa mga lokal sa abroad, overseas. Malaking-malaki ang epekto ng nangyayari ngayon at ng mga pag-expose po natin, mga kapatid. Hindi po mangyayari ito without the help of every one of you, mga kapatid. Inuulit ko po, mga kapatid, hindi ko po ito laban. Ito po ay laban po nating lahat. Yan ang isang malaking kasinungaling, Badong. Laban mo lang yan, Badong, nang dadamay ka lang. Idinadamay mo lang yung mga taong nanghihina din sa pananampalataya, lalo na sa mga bagong anib. Natural, hindi pa ang pundasyong na kanilang pananampalataya, hindi pa gaano matatag, dahil gatas pa lang ang kinakain doon. Hindi pa pwede pakainin ng mga matitigas na bagay. Naintindihan mo yung sinasabi ko, Badong? Siyempre pagkabata pa sa pananampalataya, medyo mahina pa talaga. Pero pagka matatag na Badong, kagaya ko Badong, hindi mo basta-basta makaganyan. Sisirain mo, KD Rock, mayroon ikang Area 52, may alak pa. Wala yan Badong, paninira yan. Kung ang mga tao o ang mga kapatid dito sa MCGI Badong, kagaya mo, ay talagang madali lang maakit. Pero kung ang mga taong may paninindigan, nananampalataya ng ayon sa nakasulat, hindi sa kadaldalan mo lang Badong, hindi mo mahihikayat at hindi mo sila mapagaya sa iyo dahil mayroon silang pinapanindigang pananampalataya, hindi nang dahil sa personal na bagay, dahil sa personal na galit sa pamilyar son. Nakagaya mo, Badong. Nabudol lang talaga tayong lahat. Sabi ni Brother J. Lagasca, hello brother, hello po. Jay Lagasca, sabi niyan, Jay Lagasca, sino ba itong mukong na ito? Nabudol lang tayong lahat. O di mga siraulo lang din kayo. Ha? Ang Brother Eli ang nagdoktrina, ang nagsasalita, bagamat ang iba sa mga sinasabi ngayon dyan, ay siyempre naka-record na lang po yan dahil wala na ang Brother Eli. Pero direct to Brother Eli's mouth, siya po ang nagsasalita dyan. Doktrina po ang dahilan. Bakit tayo umanib dito? Hindi lang sa kadaldalan ni Badong. Dahil kayo dito at naniniwala lang kay Badong, ay hindi naman yan nakakaligtas, hindi sa ikaliligtas pinagsasabi ni Badong, kundi sa kapahabakan patungo sa kaharian ng demonyo. Lahat ng kapatiran dito hindi naman naanib dito nang dahil sa kadaldalan na kagaya nitong si Badong, kundi sa kadaldalan ng Brother Eli. Sinasabi ng Brother Eli ang lahat. Unang sesyon, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang sa matapos ang sesyon ng indoctrination. Pagkatapos sa doktrina, mayroon pag sinasabi ang isang bautisador, tinatanggap mo ba kapatid ang lahat ng mga bagay na ito? Pag sabihin mo upo, saka ka pa ilulubog. O ngayon Badong, binubudol? O di sinong nabudol? Binubudol niyo sarili niyo, di mga tanga-tanga lang di kayo. Hindi naman kayo tinututukan ng matutulis sa tagiliran niyo para kayo pumasok dito. Kundi nang ayon sa doktrina at pangaral ng Brother Eli. Hindi naman tayo kagaya dyan sa iglesia dyan sa may parte ng Dilima na para lang maanib, para lang mapangasawa ang kanyang nililiyag na isang maganda at saka isang gwapo, ay magiging member doon sa kanilang iglesia. Dito hindi. Kung ano ang doktrina, tanggapin mo at hindi, bahala ka sa buhay mo. Basta kung magpabautismo ka, din walang tutukan dito ng matutulis tagiliran. Anong budol? Budolin mo mukha mo ba daw? Brother J. Lagasca, merong nag-message sa akin, ay merong nag-comment kanina, dinilit niya, baka kasi mabasa. Alam ko dumadalo pa ito, taga Canada.
Brother, nakita ko nag-comment ka. Buti na lang hindi ko binasa yung comment mo. Itong si Dika Yusune, taga ano ito, taga abroad. Closet itong kapatid na to. Alam ko taga ano ito, Australia. Itong kapatid na Dika Yusune. Tama ba, brother? Or sister, kung sino ka man? Alam ko ano to, itong si Dika Yusune. Sabi niya, nabudol lang talaga tayong lahat. Sabi ko nga po dun sa kausap ko na matandang kapatid na member ng isang prominenteng. Kita mo ito isang paninira lang talaga mga kababayan. Nabudol tayong lahat. Sinong niloloko nyo? Di ba sarili nyo? Pumasok ka dito, hindi naman kayo pinipilit, hindi naman kayo tinututukan ng kung ano-ano dyan. Nagpapadoktrina kayo, nagpapabautismo kayo ng ayon sa iyong kalooban. Hindi naman kayo nilagyan ng posas diyan, hinihila kayo doon sa bautisan doon. Doon sa bautismohan. Hindi naman kayo tinututukan ng tinatalian yung mga paa, inaalsa kayo, pinaupo kayo doon sa harap ng sa indoctrination. Ano ba kayo na binubudol ninyo sarili nyo, yan ang tamang sasabihin mo, Badong? Pamilya sa loob ng MCGI. When I say prominent family, mga kapatid, ibig sabihin meron silang malaki or mataas na katungkulan. Sabi ko nga po sa kanya, alam niyo po, to be honest, nagdududa po ako doon sa nangyari kay Lolita Hizon. Sabi kong ganyan kasi meron pong kapatid, employee ni Lolita Hizon, nang namayapang si Lolita Hizon, ang sabi niya, alam niyo po, sabing ganyan, doon sa mga ang kausap po namin, mga kapatid na mga matatanda sa iglesia, kasama po nila ako during that time. Alam niyo po, sabing ganyan, si Atching Loling po yata ang tawag, or si Donya, sabing ganyan, mabait po siya, sabing ganyan, doon sa mga kausap namin, kasama namin, nakausap niya. So alam niyo po mga kapatid, sabi ko, nung ginawan ako ng issue ni Daniel Rason, sabi ko, walang Diyos ito. Kaya hintayin niyo lang po mga kapatid, kung ano ang sasabihin ngayon. Malamang nagpipiesta na ngayon yung at ang sinasabi nila, ayan, sinumpa ng Diyos yung si Dako dahil nagsalita ng laban. Hintayin lang po natin. Sabi ko nga po mga kapatid, meron tayong i-rebut dyan. At biblical yung gagamitin natin. Hindi naman tayo gagamit ng reference na wala sa Biblia, mga kapatid. Biblical. Ay naku, Badong. Biblical mo yung mukha mo, Badong. Ako, Badong, pag sumasagot ako sa'yo, biblical din naman. Sa Juan 8:44, biblical ito, Badong, ha? Ikaw ay sa iyong amang diablo, at ang nais ng iyong ama, siya mong ginagawa ngayon, Badong. Siya ay isang sinungaling at ama nito, at siya rin ang nagdidikta sa iyo kung ano ang iyong sasabihin at kung ano ang iyong gagawin. Biblical yan, Badong, ha? Biblical yan. Huwag mong sabihin hindi biblical. Ngayon, kung magsasabi ka dyan ng biblical, sasabihin mo, nako, Badong, lumang tugtugin yan. Kaya ko rin gawin yan. Dami kayong talata sa Biblia, pwede kong sasabihin laban sa iyo. Sabi ng Panginoon, Panginoon, di ba kami nagsipalayas ng demonyo nang dahil sa pangalan? Sagot ng Panginoon, hoy, magsilayas ka sa mukha ko. Sa harapan ko, Badong, magsilayas kayo dyan, CJ. Kayo nagsisigawan ng mga katampalasan. Yun ang isang dapat yan. Biblical yan, Badong, ha? Hindi yan chismis. Biblical yan. Ngayon, kung magbiblical ka dyan, abay, Badong, magbiblical tayo dito. Kayang-kaya ko yan. Sila'y hindi kasama natin dahil sila'y nagsilabas, kaya sila'y mga anak ng demonyo. Dahil sila'y nagsilabas, hindi sila kasama natin. Yun ang ibig sabihin doon. Di ba? Gets mo, Badong? So mga kababayan, kita mo kung anong mga kadaldalan dito. Kanina nabanggit niya si Lolita Hizon. Alam mo, kilala ko yan si Lolita Hizon. Ninang yan ni Brother Josel. Yan ay siyang manggagawa ng yung longganisa diyan sa Pampanga na dating mga kapatid din nila ni Brother Eli sa panahon pa ni Perez, na dininibanda ang Brother Eli ng
yung sa tungkol sa bouncing check. Oh. Alam ko yan ba dong? O ano, ba't mo nabanggit yung si Lolita Hison? Para gusto mo lang sumikat. Alam ko rin yan ba dong? Baka patay na yun eh, bago ka pa nandyan. Nandun pa ang Lolita Hison na yun. Nandun pa nga kay Don Manolo Pabis yan. Nag-sponsor pa yan dun eh. Okay? So mga kapatid, ito na po yung part 7 at tinapos ko lang yung dalawang video ni Badong upang aking mapatunayan na ang mga sinasabi ni Badong ay mga kasinungalingan, paninira lamang ng mga karangalan dito sa MCGI at gusto nilang sirain ang imahe ni Brother Daniel sa madla sa publiko. Dahil wala siya maipakitang katibayan, patunay na ito nga, yan nga, pokpok ang asawa ni Brother Daniel, puta ang nanay ni Brother Daniel. Wala siya mapapakita dyan. Kundi bagkus puro kasinungalingan ng dahil lamang sa init at galit ng kanyang kalooban sa kanyang pagkatao. Personal ha, wala sa aral ng Iglesia ng Diyos. Dahil may galit itong personal dito sa pamilya Rason. Kaya ngayon, dinadama niya ang brother Eli kasi siyempre galit din siya dito. Okay? So yan po mga kaibigan, ang mula part 1 hanggang part 7 ang ating ginagawa dahil ayaw ko namang sobrang mahaba. Hinahati-hati ko ang video ni daldalirang si Badong, taklisang si Badong, bakla ang bunganga ni Badong. Hindi ko sinasabi Badong bakla ka, pero yung bunganga mo bakla. Bakit bakla? Kung ano-ano lang pinagsasabi na wala na sa kaayusan. Okay ka lang ba Badong? Okay ka lang ba or magpatingin ka kaya Badong? Magpatingin ka kaya baka matutulungan ka doon sa mga magaling sa mga psychology. Badong? Marami kang pinagdadaldal. Chavit Singson ika, si attorney. Dami mo pinagbabanggit ng mga tao, wala namang kinalaman sa mga pagsasalita mo. Basta lang may maikukuda-kuda, yan ang Badong. CJ, ito ba yung ano mo? Boyfriend? CJ? Nikki? Ito ba yung idol ng mga exciter? Dadalhin lang kayo nito sa kangkungan. Matapos kayong lumabas sa MCGI, ikakalat lang kayo, bahala ka sa buhay nyo, mga exciter kayo, kanya-kanya tayo. Okay? Katunayan, si CJ Perez, mayroon na siyang iglesia. At ang balita ko, si CJ Perez at saka si Badong, hindi na magkasundo ngayon. Okay? Yan ang resulta sa exciter. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Sabi ni Brother Eli, wala akong pakialam sa inyo. Hanggang dito, Felix More TV. Sa ulit, may sasagutin pa tayo. Si CJ Perez ang aking isusunod. Magandang araw, babay na muna.